yun. Po? Ano yung pinagsasabi mo kung hindi morality yan? You are basically questioning her morality on Hindi how... po yung morality, yung pera po eh. Brad, that's morality. Moralidad ang pinag-usapan dito. The money is symbolic sa usapan natin. Diba? So ibig sabihin po, mas tama po yung iunahin niya yung mga garbo ng mga bata kaysa sa... That's not the point. We are not telling you that what you did is wrong or right. We are not in the position to tell you that. Kung tama o mali. But there's one thing I know, that's her money. She will spend her money the way she wants to spend her money. And we cannot question that. That's my point. Hindi mo pwede sabihin sa kanya, bumili ka ng Nike na sapatos ng ibang tao, yung tatay mo, hindi mo binigyan ng pandialysis. Kung ako yung anak, gagawin ko yon, di ba? Kaya lang, pera niya kasi yan eh. Kung pinaghirapan niya, baka hindi siya kumain ng ilang araw para kitain yan, and she will feel good spending it with something, di ba, for someone else, then so be it, pera niya yun eh. So ibig sabihin po, malaya niya po ginawa yon. So malaya rin po kung mag-desisyon against her. Tama po ba? Bakit mo ipigil ba sa'yo? Bilang kapatid, hindi niya po ginawa po yung part niya as a daughter. Brad, ganito the only reason why you're saying na hindi niya ginawa yung part niya as a daughter because of your own standards. You want her to do things the way you could have done things. Iba ka, iba siya. Iba ka, iba siya. Iba ka, iba siya. Hindi mo pwedeng hanapin sa kanya yung mga bagay na dapat kung ikaw meron, ginawa mo kasi ibang tao siya. Anak po siya, hindi po siya ibang tao. Alam mo yung pagkatawa kakausap, hindi yun na sinasabi ko. Ibang tao siya sa'yo. Kasi ang ganito, brad, this is how you sound. Meron siyang pera, ito yung amount ng pera, dapat ganito niya ginastos, ito dapat bla bla bla. Hindi yung pwedeng gawin niya kasi hindi mo naman pera yan. Pera niya yon. Kung ginastos niya sa paraan na gusto niya, wala kang pakialam. Kahit masama ang loob mo, wala kang pakialam. Dahil ang totoo, hindi naman niya ninakaw yung ginastos niya. Brad, to be honest with you, if the question is she a good daughter? Maybe. Is she a very good daughter? I don't know. Diba? But are you a bitter brother? Yes, you are. Pera niya yun eh. At saka kasi kuya, ang dating kasi dito, pag yung buti kwento naman mo... tumulong ka na. Selfie ka. Sorry. Wow, ikaw ka nakikiselfie ka rin. Hindi, ang dating kasi ng kwento, Kuya Louie, parang ang dating ngayon, never siyang tumulong kahit kailan. Yun na yung nangyayari. Pero kasi 'di ba kinikwento mo kanina na nagpapadala siya continuously, 'di ba? So hindi po $250. wag na natin regardless of the amount, nagpapadala siya, 'di ba? Tumutulong siya. So hindi natin pwedeng isaksak sa utak ng mga nakikinig no sa amin at sa ating lahat kahit ikaw na hindi siya tumulong kahit kailan. Tumulong siya, 'di ba? Kaya lang ikaw kasi nagsisimula ka na magkukwenta ng mga bagay-bagay. Hindi mo naman din alam kung ano yung mga gastos doon, 'di ba? So ito na yung bintang mo eh. Ito nga po ng mga kaibigan niya. Paano kung ang dating naman din kasi hindi naman natin alam yung side niya. Paano kung ang side niya bakit hindi lang naman ako yung anak eh. Hindi lang naman din ako yung may trabaho at pwedeng tumulong. Hindi kaya kaganyan dahil kasi syempre sabi mo nga gumastos ka rin, hindi ba? Hadit bin hindi ka gumastos, nagkakaganyan ka kaya? Hindi po. Alam niyo ba po na bukod pa po dun sa mga bata, nasa sugalan po siya. Wala kang pakialam. Sabi ko nga, Chong, kahit sumweldo siya ng 1 milyon sa buwan, pagkakuha niya ang sweldo niya, nagpunta ng bangko, pinabarihan niya at sinaboy sa dagat, wala kang pakialam. That's my point. Because she will spend the money the way she wants to spend the money because she worked hard for it. Hindi mo, di ba? Wala kang pakialam doon, Brad. You are not in the position to tell her, di ba, the right way to spend her money. That's her money, period. As simple as that. Wala kang pakialam, pera niya yun. Nasabi ko lang naman, huwag mo kasing pakialaman. Pero masama ng loob mo kasi iniisip mo she could have done more.
Yun eh, di Na ba? pwede niyang lubos-lubosin Kasi sana, ikaw di ba? nakakita ng hirap ng tatay mo, naintindihan kita eh. Pero kasi Brad, lalong sasama ang loob mo kasi iniisip mo, di ba, na kung ikaw yung may 800,000 sweldo isang buwan, you could have done this and that. But it's always a different scenario. Alam mo kung bakit ako napaka-passionate kay Kiko? Biktima ako ng ganyan eh. Ako pag nakita ko ng tao sa Itbulaga, nag-guess, grabe yaman mo na. Actually. Kanina lang may nag-text sa akin, Brad. Ang yaman. Babasahin ko yung text ha. Sige. Walang halong biro. Eto, Actually para makita mo yung pinag-usapan natin. Eto, bilhin mo na yung lupa sa airport. Baka yung runway pinapamili sa'yo. Kung ako may pera, bibili ko yung runway. Hindi, wala namang masama doon. Na-appreciate ko na binibenta. Oo. But Pero- people have the impression na meron akong pera sa bulsang, di ba, mga kalahating milyon na. Ito na. Speaking of. Ako rin naman eh, may nung- extra akong kalahating wala. Meron- Papamutol lang ang kuryente na yung bukas eh. Saka may nag-send naman. Isa siyang parang paupahan. Isang Oo. maraming kwarto ganyan. Paupahan. Sabi ko, ano to? Sabi niya, bilhin mo na. Sabi Kasi- ko, wow! Sabi ko, okay. Magkano ba yan? 5 piso ba yan? Di ba? Kaya Brad, mahirap, madaling sabihin niya, kaya Chico, nung college, di ba, nakakotse pumapasok. Di ba, kwento mo to? Oh. Pero walang pamerienda. 50 pesos yun nasa wallet ko. ron Exactly kasi the point. Kasi Nasa gas eh. akala ng tao, same thing can apply to your sister Louie. Akala mo lang ito yung pera niya. Ang dami-dami. Pero paano pag binabayad niya yun? Sa paraan na gusto niya, bakit mo siya tuturuan? Pero pera niya yun eh. Hindi ko po siya tinuturuan. Ay, hindi pala. Sumama lang po loob ko po kasi na katulad po na sinabi nyo, kung ako sana nandun, malaki sana na itulong. Ang point ko lang po noon, hanggang sa mamatay at mailibing ang tatay ko, hindi po siya gumasto. Pero naman po siya sa sugalan. Yung video po pinopoint ko, kaya sumama po loob ko, hindi ko matanggap na naikwento sa akin ng mga kaibigan niya kung paano po siya mamuhay sa Amerika na lavish, talagang sobrang lavish. Na kinuwento po sinabi po yung sala niya na may chandelier, na yung chandelier sa sobrang laki, kahit na 4 na tao yakapin yun, hindi mayayakap yung diameter nun. Oo nga, ang laking. So imagine nyo, kung yung chandelier ganun kalaki, imagine nyo ang sala niya. Pero di ba, wala naman Kuya Louie. What's the point of stating all of this? Di ba yung chandelier, yung Kasi po, pamumuhay niya. Pero hindi ako naniniwala dun sa 4 taon di kaya kapin chandelier. Malay mo malaki talaga. Kaya lang, di ba? Nakita po talaga ng nanay ko rin nagpunta, dinala niya po sa US eh. Hindi kaya niya kapin ang 4 na tao, Brad. O Opo, yun ang tignan mo, sabi po. tignan mo na ngayon, simula nung namatay at inilbing, hindi gumastos. Pero, kailangan nating bumalik doon sa idea at kinuwento mo na bago mamatay yung tatay niyo, siya yung gumagastos din. At nagpapadala siya. Ako gumastos eh. Ako po nagbayad eh. Hanggang mamatay. Then you are the Ako po nagbayad sa hospital bill. then you are the better son. Let's Correct. settle with that. She's the good daughter and you're the better person. Okay. Pwede bang ganon? Kasi Brad, ganito kasi yan Ano sa palagay mo nga sabihin namin sa'yo? Grabe, Kuya Chico, Papa Jackson, hindi siya gumastos sa libing tatay namin, bumili siyang chandelier. Okay, pera niya yun. Mag-uwi tayo sa ganon. Pera niya yun eh. Kahit pasunugin niya yung kinita niya, buwan-buwan niya sunugin, wala tayong magagawa. Pera niya yun eh. Or pwedeng, di ba, pwedeng sabihin natin, sana inalaan na lang niya. Ganyan Kuya Louie, di ba, sana inilaan na lang niya dun sa tatay namin. Kaso, hanggang dun na lang tayo eh. At the end of the day, talaga, pera nga talaga niya yun. Naghirapan niya kung nasaan siya ngayon. No. Kasi po, kaya ko po napatawag. Oh, ano ba yun? Napag-desisyonan ko na po kasi siguro po tatanungin niyo po ako eh. Anong tatanong mo sa akin? Ay hindi, wala akong balak. Wala ba po? Kasi akala ko wiki po eh. Hindi naman. Sige na nga, anong tatanong mo sa amin? Okay po. Kasi po, ang napag-desisyonan ko na po is itinakwil na po siya ng parents ko, ng nanay ko po, itinakwil ko na rin siya bilang kapatid. Kasi kung ganun din lang ang values niya, na mas mahalaga sa kanya yung ibang tao,
hindi niya pinapahalagaan yung family din. Paano wala yung $250? Kaya kong ibigay sa nanay ko yun for 3 months. It doesn't matter. Total, ako rin naman nagbayad ng tibing niya. Ako rin naglabas sa ICU. Ako lahat. Pera ko. Pero siya wala man lamang. Nakatingin lang, hindi naglabas ng kahit na magkano. Alam mo, Kuya Louie, ang ending nito, sasabihin lang talaga namin sa'yo, buti ka pa, ang bait mo. Kasi diba, yun na lang, ang bait mo. Sana lahat ng tao kagaya mo na lang, diba? Kasi, gano'n na, kasi we cannot, at the end of the day, we cannot speak for her, diba? We cannot, kahit ikaw, hindi, in terms of monetary, diba? Financial, we cannot speak for anybody. So, diba? On her behalf. Sinasabi niya lang po na tama ako kasi na tama yun maging desisyon ko kasi sa inyo na rin po nanggaling, wala akong pakialam kung paano niya ginastos yung pera. Chong, we are not telling you tama ka. You are entitled to your own opinion. Ano yan Wait, tao ka. Sa mamaloob mo, normal yan. Anak ka, sa mamaloob mo, normal yan. Kapatid ka, feeling mo na pagdamutan ka, sa mamaloob mo, normal yan. Pinaghirapan niya yon kung paano niya ginastos, di ba? Gagastos niya sa parang gusto niya, normal din yun. Binavalue yung family namin, hindi ko rin siya binavalue na. That's the point, Chong. We cannot question morality. I'll give you a lecture, diba? Lecture sa moralidad. Morality, Brad, is the result of normality, diba? Sink yan. Ano ba yung normal at hindi normal? Andun nakaangkla ang moralidad. Kung ano yung normal, brother, ito na tayo. Kaya ayoko naglilibro minsan brad. Napapaganto ako. Kung ano yung normal, what's part of the norm, Brad, doon nakaangkla yung ating moralidad. Ganun kasimple yan. Kung ano yung normal, then we decide what's our morality. Subconsciously, unconsciously. Naintindihan mo ako? Para maging malinaw sa'yo, ha? Total, 49 ka na, naintindihan mo to. Okay? Saan ba nakadepende ang normality? Ang normality, Brad, nag-iiba kasi ang normal sa hindi. Noong unang panahon, normal siguro itong ang lahat ng kita ng anak sa magulang. Baka sa panahon ngayon, baka advance siya sa Amerika, para sa kanya, ang kita niya kanya. Nag-iiba yung morality niya, depende kung nasaan siya. Ngayon, Chong, ikaw bilang nandito sa Pilipinas, yung morality mo nakaangkla sa meron kang normal dito. Ang normal dito, pag masakit ang magulang, alagaan natin. Di ba? So ikaw, yun ang morality mo, we cannot question that. Hindi natin pwede sabihin na tama ka o mali ka. Diba? Kasi for a lot of people, giving money to relatives is the right thing. For some people, giving money to relatives, diba, is the wrong thing to do. For her, spending money for herself, diba, is something na fulfilling sa kanya, tama sa kanya. We cannot question her. Pera niya yun. Now, if you feel better na itakwil siya, diba, kung yan ang vindication sa'yo, so be it. Wala man tayo magagawa Desisyon nyo naman yan. Desisyon mo yan. Kung makakagaan sa pakiramdam mo, but only one thing is certain and, di ba, will remain true here. Ang buong katotohanan ng buhay dito, yung ginastos niya, pera niya, wala siyang inapakang damdamin ibang tao. Pera niya yun. Ganun kasimple yun. Akala niyo mahirap mag-OFW, Brad? Yung kapatid mo, hindi Hollywood actress yun doon, head nurse. Mahibab ka trabaho nun. Diba, if she rewards herself, diba, with chandelier as big as your insecurity, Brad, patensya ka na. Wala kang pakialam. Totoo lang. Wala na rin akong pakialam. Nasa sa'yo yan. Diba? Sabi mo, nag-decide ka na rin Oh, diba? But you know what, Brad? Listening to your story between the two of you, I like your sister better. For what? Ha? Hindi ko alam kung gawain ng abuting tao yan, tatakwil ko na siya. Ewan ko lang ha. Yung totoo, real talk tayo dito. Tsaka kayo ba, nag-usap-usap na ba kayong pamilya? Diba? Nag-usap po, wala nga po siya binibigay. Nakita niya na nga pong nasa ICU yung tatay ko. Paano, Brad, ganito paano kung wala siya talaga kayang ibigay? Eto ka ngayon, hindi mo ba siya ng chandelier, ganito That's what wala po akong problema kung actually hindi ko po siya hinihingan. Nalaman ko lang po sa mga kaibigan niya kasi kinuwento po nung mga kaibigan niya, sabi niya, naku, namatay na yung tatay mo. Tibali siya naman ata gumastos,
siya nagbayad ng binili niya ng bagong kotse. Yun ang sinabi niya, yun ang kinukwento niya sa mga kaibigan niya. Binili niya ng bagong kotse tatay ko, which is hindi totoo. Oh, ikaw ba, Sinabi niya- natanong mo na ba yung kapatid mo tungkol dyan? Did you ask your sister kung ano katotohanan nun? Kasi Brad, look, we are trying to talk about your sister, yung kanyang fortune or misfortune sa buhay. Chong, nanggaling sa ibang tao yung kwento. You're willing to lose a sister because someone told you the things that you know about her. Hindi lang po isa nagsabi. I don't care, it's not her who told Hindi you. lang po 10 nagsabi. Brad, I don't care. It's not her, di ba? Who told you? Hindi pa rin siya yon. At the end of it all, you are a family. You're supposed to talk to her. You're supposed to talk to her. Siya ba, alam ba Paano niya yung po ano? ba? Ikaw ba, Kuya Louie, Paano- alam niya yung ano, hinaing mo itong kinikwento mo sa amin? Alam ba niya yan to? Alam niyo po ginawa niya. In-unfriend po ako sa Facebook, pinatay, dineactivate yung account niya. Lahat ng forms of Viber, account, lahat po, tinanggal niya lahat, pinalitan niya yung cellphone niya. Hindi na siya makontakt. Gaano katagal na sa US? 16 years na po 16 ngayon. years. Gaano katagal na silang jowa niya? 3 years po. Alright. What if, ganito, because we don't know the story behind it. Kuya Chico, what if 16 years, di ba? What if in the first 12 years ng buhay niya doon, she was so sad, she worked hard, blah, blah, blah. Eto na-meet niyang lesbian or may babae ito, di ba? This person gave meaning to her life and she wanted to spend so much for her. Is it wrong? No, it's not. Can you question me pag ako yun? No. Wala pong problema doon. Alam mo, Brad, ang problema dito, tumawag ka sa amin na naiirita ka na marami siyang pera, di siya nakapagbigay, and when we start explaining things to you, sabihin mo sa amin, wala pa akong pakialam, no, tanga ka ba? Sabi mo wala kang pakialam, anong pinag-usapan din mula kanina? Ginagago pa sarili mo? Ano, wala, hindi pa talaga yun ang topic natin? Nakatay, bubungkal namin sa iyo yan, sabi mo, hindi po yun ang topic ko, anong pinag-uusapan dito? Ano pala pinag-uusapan dito, Chandelier? Hindi po. Diba? Yan ang topic natin, Jong, that she's got so much, she has so much in life that she's not sharing with you. That's the point. Ganun kasimple. And we've been telling you, it's her money, it's her property, it's her possession. You are not in the position to question her kung paano niya gagastusin. Tapos sasagot ka ng, hindi naman po talaga yun ang topic ko. Ano pala? Chandelier pa talaga? Hindi po. O, sapatos na Nike. Walang sinasabi ganun. niyo po kasi, ang sinasabi niyo po kasi, pinapakilaman ko po yung pera niya. Hindi ko po pinapakilaman, kinukwento ko po sa inyo kung ano po yung paano niya namuhay po siya doon. Hindi ko po pinapakilaman, hindi ko nga, kinukwento ko po sa inyo na dapat man na magbigay lang siya sa magulang ko during those times. Tapos na po patay na yung tatay ko. Uy, what if nga wala siyang kayang ibigay? Diba? Yun nga po, kinukwento ko sa inyo po, imposible nga po yun. That's exactly the point. Kasi yung mga bagay na alam mo sa pwede niya dapat ibigay ay kwento ng ibang tao. Meron pong dokumentong pinadala sa akin Chong, iba pa rin pag nandun ka. Even if you are earning, di ba, 800,000, which I think is exaggerated. Tensya ka na, Chong, ha? Exaggerated yung 800,000. Binigyan po siya ng 400,000 as signing bonus. Pero ngayon, alam mo ba gano'ng kabilis gastusin ng ano? Signing bonus, ibig sabihin sa umpisa lang yun. Oh, signing bonus. Yun nga po. Ibig sabihin, meron po siyang extra talagang pera. Paano mo alam? Paano kung nagastos na niya, Brad? Kasi alam mo, kahit kami, hindi namin, ang alam ko lang, mabigat mamuhay sa US, di ba? Hindi kagaya dito na mura lang ang mga bagay-bagay. At ang mga bayarin. Sige po, sabihin na po natin yon. Alam niyo ba po nung nandito po siya sa Pilipinas, sa bahay po namin sa ancestral home, yung maliit na refrigerator, hindi niya po mapuno ng pagkain. Ang binibili niya na po, puro pagkain niya. Hindi niya binibilan ng pagkain ng magulang ko. Ako pa bumibili. Oh, nagawa mo naman pala. Ano nga magagawin natin? Ang point ko po, hindi siya naging maayos na anak sa magulang ko. Oh, Brad, exactly. Brad. Punuin mo namin yung refrigerator, napakamahal na sa kanya. Alright, stop. There you go. That's morality. Diba? To you, your morality tells you na dapat meron siyang pera
Bumili siya ng mogo-mogo dapat para sa nanay at tatay mo. Ganun kasimple. That's your morality. yun. Di ba? Para sa kanya, Mogo-mogo. her morality does not require her to feel good na bumili ng pagkain. Para sa kanya lang. We cannot question other people's morality. That's exactly my point. Hindi natin ba, Brad, kung ang tanong dito, who is the better anak? Ikaw na. Siyempre, ikaw yun. Ikaw na. Alright? We vote for you. Do you vote for him? Oo naman. Oo naman. We vote for him. Palakpakan na kay Jika. Bigyan mo ng palakpak. Diba? Slow clap talaga yan. But then again, Chong, if you settle and if you agree with the idea that whatever happens here, you can never question her the way she spends her money, tapos itong usapan na to. Because that's her money. Ipagdamot niya yan, kasi Chong, may mga tao talagang generous, may mga taong madamot. Correct. Di ba? At ang pagiging May kuripot. madamot, mga kaibigan, ang pagiging madamot ay hindi masamang bagay. Nakakawala lang ng kaibigan. Pero hindi krimen ang maging madamot. Kasi sa'yo yan eh. The fact na nagdamot ka, sa'yo yan, you give value so much to the things that you possess. Kaya madamot ka. Never naging krimen ang pagiging madamot. Nakakawala ng kaibigan, period. Pero hindi mali. Masama ba ugali niya? We can all agree, siguro nga, kung tama yung kwento mo. Pwede. Diba? Pero, kung papasakit natin ang ulo natin, siya bumili ng pagkain sa ref, ganyan-ganyan, wala tayong magagawa. Papasakitin mo lang ulo mo kasi wala ka namang karapatan. Uulitin ko question kung paano niya ginagastos yung pera niya, kanya yon. At saka kung sa simula pa lang, gano'n na pala talaga yung ugali niya, nagtataka ka pa ba? Hindi ko po alam. Nakakapagtaka pa ba? Diba? Hindi ko po alam na hindi niya po binibili ng pagkain ng magulang ko kasi wala po ako sa Bulacan, siya po nasa Bulacan. Ako, pagdating po, nagdadala ko ng pagkain, hindi ko tinatanong ng magulang ko kung ano. Later lang po sinabi sa akin ng nanay ko na hindi man naman niya makabili ng pagkain para sa amin. Doon ko po nalaman yun to the extent ng morality niya na sinasabi niya po. Doon lang po. Kasi hindi ko po alam eh. Kasi alam ko, kapatid ko siya, magulang namin yun. Pagkain lang, pwede naman niyang bilan. Hindi niya binibila. Nagpupunta pa po siya sa SM para bumili ng sa Starbucks. Ano ba, Brad? Pati ba naman yan? Wala, kuya, alam mo. Ako, gusto ko talagang kitang maintindihan doon sa punto na nafu-frustrate ka kasi, di ba? You are very frustrated na hindi nangyari or hindi naging desisyon ng kapatid mo. Yung Expectation failed eh. Kumbaga, expectation versus reality. Na you're expecting na sana kung may ganito siyang pera, kahit hindi naman natin alam kung ano talaga yung gastos niya, we are just basing on yung amount na binigay mo, di ba, na kung ikaw, ito yung gagawin ko, ito expectation ko, yun yung in-expect mo sa kanya bilang Kung ikaw, kapatid. hindi ikaw Pero ang realidad, hindi ganun. So, ako, kaya ka nagkakaganyan, di ba? Pero, at the end of the day, ano bang magagawa pa natin? Kasi yun na lang yun, di ba? Tapos, wala na naman na, ikaw dyan, sabi mo, takwil yun na. Pamilya nyo yan eh. Pero feeling ko dapat mag-usap-usap na muna kayo dyan. Wala, tayo kuya, wala tayong magiging paikot-ikot na lang tayo dito, pero papanindigan pa rin namin talaga yung kahit ikaw, no, pera mo, pwede mong gawin kung anong gusto mo. May tanong ako, background check lang ako kay Chika. May pinanggagalingan to eh. O baka may away talaga kayo. How did she get to America? Pinilit po ng magulang ko na mag-nurse siya. Ha? Pinilit? Hindi. Alam mo ikaw, Brad, ang hirap makausap. Ano pa po? Hindi siya nag-nurse sa Amerika. Dito siya nag-nurse, di ba? Opo. Tanungin kita ulit ha. Gastos po ng magulang ko. Paano siya nakapunta ng Amerika? Siyempre po, nakapasado po siya sa exam. IELTS yan. So, yung nanay mo at tatay mo ang nagpapadala sa kanya doon? Opo. Okay, what if, Chong, yun ang mindset niya ngayon? Hindi naman ito yung gusto kong buhay eh. Dito yung gusto kong buhay. Pinilit yun ako pumunta rito. Diba? Kung sana, hindi niyo ako pinilit na pumunta rito, dinaalagaan ko kayo dyan. Wow, napakababaw naman po yun. Tinan mo, katangahan mo talaga. I mean, Hindi, Brad, tumigil ka na. you're spreading... Wait. Stop, Brad. And then you will tell me na hindi niya gusto yung buhay na yun? No, Brad, you cannot impose to other people the things that you like for yourself.
Hindi, kayo po may sabi. Exactly. Hindi po, what if po hindi niya gusto? Brad, sa'yo mo kasi napakababaw. What if sa'yo mababaw, sa kanya hindi? Talaga ba yan? Ikaw ang magsasabi ng bagay na mababaw sa kanya at hindi? Hindi po, yung kinukwento niyo lang. What if, diba sabi niyo? Di ang sagot ko po doon sa what if niyo, Oh. mababaw pong dahilan yun. Kasi you're enjoying, you're spending millions sa lottery. Anong feeling mo, Brad? Lahat ng bagay tungkol sa pera? Yun po yun nangyari po eh. Ay, hindi ganun yun, Chong. Pwede ba po kayong hindi niyo gusto yung buhay na yun, tapos you're doing things na Pwede, walang pwede. gumagawa? Kay Chico, pwede ba? Pwede. Pwede, okay. Dalawa na kami. 2-1. Wait lang, may kachat ako. 2-1. Ano to? 2-1. Patintero ba to? Pwede yun, Brad. Di ba? What if, Chong, di ba, kailan lang niya tagpuan yung kaligayahan ng buhay niya nung nakita niya tong karelasyon niya babae? What if she didn't like the life, di ba? What if ang pakiramdam niya, she was a workhorse. That's why she was sent to US to work. Di ba? What if she wanted to be a fine art, di ba? A fine art student. Di ba? But your parents told her to be a nurse. What if she spent years doing something na natutunan niya na lang niyang mahalin, but if she had the choice, she could have done something else. And now you tell me, ang babaw naman, really, who are you to tell, di ba, to say that? Because she's your sister and you think you know her? O English. Pinaprocess ko din. Because she's your sister. Di ba? I think you know. Alam mo kung anong ipapasakit ng ulo mo? Because ang mentality mo, if you are in her position, eto yung gagawin mo. Mhm. Yun eh. You could have done things differently, but you are not in her shoes. Hindi ikaw siya, Brad. She will do things differently. Whatever happens, she will do things differently. Wala siyang inapakang ibang tao sa ginawa niya. Kung naging madamot siya, then you are free to feel whatever you want to feel. Ulitin ko, ang pagiging madamot di krimen. Nakakawala lang ng kaibigan. Tama po, di nakakawala rin po ng If you feel good about it. Now, pakinggan mo sarili mo. Itatakwil ko po siya. Does that make you a good person? Sige nga. Pero hindi po akong pinag-uusapan dito. Diba? No, tinanong kita. Sabi mo kanina, libre po ako, itakwil na lang siya, itatakwil na ng pamilya. Yeah, di ba? Now, naririnig kitang gumaganyan ka, does that make you a good person or a better person than her? Of course not. Wala po hindi po ako the cost effect lang po nung sa akin. Wag mong sasabihin sa ito mo, di ba? Kaya ko may sabi, di ba? No, sasabihin mo sa amin dito. Wait, sasabihin mo sa amin dito. Wait lang, makinig ka, Louie. Sasabihin mo dito, alam mo hindi ako pinag-usapan dito. Chong, paano hindi ka pinag-usapan dito? Lahat ng pinag-usapan natin in comparison to you. Paano hindi ka pinag-usapan? Paano naging comparison po ako? Nawawala po ako. Paano ko na-comparison? Hindi ko naman kinukumpare sarili ko ah. Talaga ba? Hindi ba't lahat ng bagay ay kung dapat ikaw meron, ito dapat ginawa mo? According Kayo po to... may sabi nun, hindi ako nagsabi nun. Brad, that's exactly what you're doing. You're comparing the things you could have done for your parents na hindi niya ginawa. Wait, hindi ko po kinukumpare. Kinukwento ko sa inyo po kung ano yung mga ginawa niya. Matural, kineto mo kaya mo kinumpare. Pero wala po ako sinasabi na kinukumpare ko. Ito ginawa ko. Wala po ako sinabing gano'n. Sinabi ko Alam mo po, kuya, hindi mo naman kailangang sabihin eksakto na yan eh. Pero kung papakinggan natin yung sinabi mo, ano ba naman yung ganitong halaga ng pera sa sinisweldo niyang ganito kalaki? O, di ba? Hindi ba reading between the lines, kinukumpara mo? Hindi po yun. Yung tama po yung sinasabi yung morality. Pero hindi ko po kinukumpare sa sarili ko. Morality na po yung pinag-uusapan natin. Kayo na rin po may sabi. Wala po ako dito. Hindi ko kinukwento yung sarili ko. Bakit ba napunta kasi sa ganun? Dahil, di ba, kung ikaw, yun yung gagawin mo, di ba? Kung ikaw, hindi mo igagasto sa chandelier o hindi mo igagasto sa kung anong mga bag o sapatos, ibubuhos mo lahat sa... Katulad yung sinabi niyo po, wala po akong, totoo po yun, wala akong pakialam, hindi ko siya pinakialaman kung paano niya ginagamit ang pera niya.
nalaman ko nung nailibing ng tatay ko kung ano mga ginagawa niya sa US. Nakakala ko wala siyang pera. Hindi ko siya pinilit, hindi ko siya sinabihan, hindi ko siya inobliga. Wala siyang narinig sa akin kahit na ano. Nung nailibing ang tatay ko, doon ko nalaman, ganito salary niya, ganito pinagbibili niya. O, so anong pakialam mo doon pala? Wala po. Di tapos. Wala ka naman pala pakialam eh. O nga po, kaya nga po nawawala ako sa inyo. Sinasabi nyo, kinukumpare ko sarili ko. Hindi ko kinukumpare sarili ko. Okay. Okay. Kaya na lang din. So, anong gagawin na natin ngayon? Hindi pala kinukumpare. Wala po. Sige po, kasi po, gusto ko na po sana marinig kung mali nga po yung magiging decision ng family. Mali. Magtakwil lang ka mag-anak, mali. Kasi kung tama yan, kasi kung tama wait lang. Hoy. Kung tama magtakwil lang ka mag-anak, mag-asara tong show na to. Kasi we are teaching the wrong thing here. If you will hear us telling you tonight na tama magtakwil lang ka mag-anak, isara tong show na to. Dahil kahit kailan di magiging tama yan. It's wrong. In all virtues of life, it's wrong. Period. Now, I doubt your morality if it's good or bad. Ang sakit ng boobs ko. Meron. Para magkakaroon ako. Baka naglalactate ka. Hoy, wala akong milk gland. Ay, wala ba? Wala akong mammary gland, huy. Ay, meron pala pero inactive. Sige po, salamat po. Pasensya ka na, Louie. Mahal ang chandelier. Okay na. Sige po. Wala kami na itulong sa'yo. Pasensya ka na. Hindi po. May naitulong po kayo. Wala. Huwag ka ng plastikan pa. Wala. Okay na? Opo, sige po. Salamat po. Okay. Okay, Chico, ikaw ha. Bakit? Sabi ni Kuya Ferson, to each his own eh. Ano na? To each your own. To each his own. Ano na naman ka-alien na niya, sabi ni Kuya Ferson? Ewan ko kay Kuya Ferson, gawin mo daw kung anong gusto mo. Gawin ko kung anong gusto ko, ganun. Respect that. Hindi daw. Wala. Ba't hindi kita marinig? Anong pinagpipindot mo dyan? Humawa ka lang sa boobs mo eh. Hello? Bakit nawala ka? Baka yun sa likod. Hindi, Yan. hindi nakapasok na maigi ito oh. Yan. Sabi ko na nga pa eh. Ay. Piniregla ako, Brad. Sa usapan. Ako yung, naku. Grabe. Hindi ko alam yung ano. Sabi ni Jay Mayuga, bitter lang yan. Hindi, pero alam mo, wala, ako, in fairness, gusto ko lang intindihin sa frustration lang kasi ito eh. Diba, yung frustration na ano, dapat ganito yung ginawa, dapat ganito. Wala na, hanggang doon na nga lang kasi tayo. Alam mo, gusto ko, Kuya Chico, malagpasan yung topic ng yung, wag mo nang pakialaman yun. Tingnan natin kung anong ginawa mo sa magulang mo. Wag na kung anong hindi niya ginawa. Kaya gusto ko malampasan kasi naiintindihan ko na ano siya grieving son eh. Kasi kailan lang namatay siya. Kailan lang. Kaya lang hindi niya malampasan eh. Hindi niya malampasan yung part na wala talaga. Kailan mo lampasan yun? Ako talaga ngayon kasi kailan lang. So wala talaga, mainit pa talaga, mainit ulo, kaya ganyan yung mga wala masasabing wala masasabing maganda rin towards yung kay kapatid. Pero nagiging mali kasi yung nagiging mali yung premise, 'di ba? Sabi ko nga, ang dating parang wala talagang ginawa at all. Pero eto naman tong kwento kanina paulit-ulit na nagpapadala naman, 'di ba? Continuously at yun yung word galing sa kanya. So, Alam mo, sana lang. Ikaw nang ibang ka, nang ibang bayan ka. Pag kinonvert natin yung sweldo mo doon, sa pera ng Pilipinas malaki. Oo. Pero, ang gastusin,
Oo, mahal din. Diba, ang tirahan? Mahal ang bahay doon. Diba? At walang bayad ang homesick, ha? Ang tirahan ko doon, nakikishare lang ako. Diba, Hindi ko sariling bahay yun. Di ba kaya, Chico, walang bayad ang homesick? Wala. Walang bayad yan. What if, kung okay na sa ibang bansa, I will feel good by burning my money, and so be it. Pinaghirapan Pera ko yan, di ba? Pwedeng, pero pwedeng ako, bilang ako, hindi ko gagawin yun kasi tulong siguro ako sa pamilya. Malamang, Kanya-kanya, yan. tulong ako sa pamilya That's your ko. morality. Pero ako yun di ba? Yan. Tulong ako. That's your morality. Ano yung nangyari, di ba? Nagtitipid ako doon, basta may maipadala, ganun. So, kasi ako yun. Diba? Pero may mga kakilala akong, di ba, ina-enjoy nila yung buhay nila. Exactly. Ano mararamdaman ko pag sinabi ko sa'yo na nandun ka? Oy, grabe naman kay Chico. Ito lang pinapadala mo sa tita mo tsaka sa pinsan mo. Bumili ka pa ng laptop mo na Apple. Hindi mo na matutuloy yung state, nagpapahirang kita ng kulangot sa lips. Di ba bakit? Kasi Agad-agad. kasi ang ending pinaghirapan ko to. Hindi ko to hiningi kahit kanino. Oo. Ganun kasimple 'yon. 'Di ba? Mali o hindi, pwedeng mali. Oo, 'di ba? Depende kasi yan kung saan natin titignan. Pero ano bang magagawa natin? Decision niya 'yun eh. Exactly. Pera niya 'yun eh. Hindi naman. What if buong buhay niya pangarap niya magkaroon ng malaking chandelier na hindi mayayakap ng 4 na tao, siguro mga 5. Totoo ba 'yon? Ano naniniwala doon? Sorry. Ang laki pang hotel. Naniniwala doon. Pang hotel, ang laki ng ceiling. Hindi daw kayang yakapin ng troso? 4 na tao. So 5 tao, troso na yan, di ba? Alam mo kaya hindi ko marami hindi nagawa kanina sa usapan kay Kuya. Because the fact na sinabi niya na meron chandelier yung kapatid niya na hindi kayang yakapin ng 4 na tao, that says something to me. Alam mo kung ano yun? Hindi niya binavalidate yung sinasabi ng ibang tao sa kanya. Kasi kung nag-iisip ka, maniniwala ka ba na may bahay na may chandelier na hindi kaya yakapin ng 4 na tao? Talaga? Hindi ka magtataka? Hindi may validate? Hindi ka nagpunta sa Shangri-La, tinignan yung chandelier doon, kayang yakapin 3 tao, tapos bahay na kapatid mo, 4 na tao yung... I-validate mo bago ka magsama-samaan ng loob. Di ako talaga, gusto kong intindihin si Kuya Louie dahil masama loob. Kailan lang nangyari, di ba? So, wala eh. Pagka extreme talaga yung emosyon mo, no, masaya, malungkot, wala ka talagang masasabing matino eh. At yung decision mo eh. Pero baka pagka kumalma na, di ba? Mag-iba din ang ihip ng hangin. At yan. Kaya mo na, Louie, you are the better sign. Yun doon. Talaga, Totoo yan. Walang halong biro doon. Kasi di ba kung hearing yung story ni Kuya Louie at ganito yung gusto niyang gawin sana kung had it been siya yung kumikita noon, di napakabuti nga, di ba? At sana nga, ulitin ko, sana lahat na ng tao ganyan kagaya niya. Exactly. Sana lahat ng anak ay kagaya niya. Pinapasama niya yung loob niya, pinapasakit niya yung ulo niya sa mga bagay na he's got no control over. At saka wala na tayong magagawa na doon. Anyway. Ano nga ba topic ulit from the top? The prodigal son. The prodigal daughter. The prodigal daughter. The prodigal daughter returns. Si Lieutenant Jude. Nakikinig. Jude Soria. Oo. Mag-check ka ng BP mo. Heist. At Brian De Jesus, Arnold Caldea, Lilibeth Aromin, maligayang makikinig. Yung ninang ko nagchat-chat sa akin. Ano sabi? Ewan ko wala. Ito yung ninang ko maraming utang sa akin eh. Singiling ko nga. Hindi kasi diba, QC to sa Laguna na ako lumaki. So di na ako nakapunta. Louie, huwag mo nang dagdagan pa samaan ng loob mo. You are a grieving son. Doon naiintindihan namin yung kay Louie ha. Pasensya ka na kung hindi lang kami mag-agree talaga sa lahat ng, we cannot just say, oo nga. Diba? Hindi lang namin kayang sabihin yan. Pero ako, gusto ka namin iintindihin dahil grieving ka nga kasi nga. Masama lang loob mo. Huwag mo nang kwenta yung sweldo na hindi naman sa'yo. Oo. Diba? Doon tayo, kwentahan sa lahat ng bagay yung pagka nagkwentahan na medyo hindi na maganda yung senyales niyan, di ba? Narinig ko na ang beses ako, biktima ako niyan eh. Diba? Grabe Ikaw yung ka. magiging masama. Grabe ka, ang damot mo, naka-sports car ka. Bakit binili ko yan? Actually. Incentive ko yan. Pinaghirapan mo yan, di ba? Oo. Kakala nyo ba yung panggas niya, madali? Sports car.
Saka 'di ba, sa lahat nga po ng merong kamag-anak diyan na OFW, kung tatanungin namin kayo, when was the last time na kinumusta nyo sila? 'Di ba? When was the last time na nag-message kayo sa kanya at hindi kayo humingi? Yung walang Diba? kasunod. Walang kasunod. Yung walang purely, underlying ano. purely nungungumusta ka lang talaga at gusto mo lang malaman kung anong sitwasyon niya, kung okay pa ba siya. Yan. At wala yung okay lang ka ba magpapadala? Or, di ba? Kasi tuition na ganito. Kailan ba yan? Magkaaminan nga tayo. Kasi ako naging OFW din ako at doon ko na-realize, ay ganun nga pala yun, no? Talaga magiging linya mo yung, yan lang pag may kailangan lang kayo, kaya nyo ako naaalala dito eh. Pero hindi ka mag-anak na usapan dito, no? Ex, no? Ha? Hoy, excuse me. Oo, kamag-anak. Oy, in fairness, hindi naman siya humingi. Kasi Kung isa lang ako nagkukusa. Kung isa lang kasi ako nagbibigay. Ka dyan! Duraan kita sa lips eh. Oh, ang baboy mo. Ay, joke lang. Sorry. Ano po sa mga kumakain? Bakit ba? Ay, nako. Follow nyo na nga lang ako sa Twitter tsaka sa Instagram. Hello, gano'n na lang, you're the better son. But if you continue, di ba, yung kanina itatakwil, would that make you a better son? Still, hindi na. Pero well, desisyon nyo yan, pamilya, no? Pero baka nga, ako na, kasi ngayon lang medyo intense pa kasi talaga ang mga emosyon, kaya may ganyang decision. Ang dami nag-comment, totoo yan. Mangungumusta kung may kailangan. Diba? So wala, ako, hindi gusto ko makiusap sa inyo lahat kung meron kayong kaibigan, no, or kamag-anak lalo na, nanay, kapatid, kumustahin nyo naman nang walang kasamang paghingi. Baka pwede naman yun. Kasi ang laking bagay, di ba? Kasi for sure tumutulong siya or sila sa inyo. Tulungan nyo din sila doon. Tama nga, madaling humingi, hindi marunong magpasalamat. Oo. Oo, tas yung pa wala pang pag-thank you. Yun. Ay, naku. Ay, sabi niya kalabit penge. Pag-usapan ninyong magkapatid yan para malinawan kayo parehas. The best na magkasundo kayo, wag puro bilangan ng naitulong. Tama. Kasi alam mo kung gano'n ako nabadrip kay Chico, yung bumili siya ng Nike na ganito, tapos ito lang pinadala niya. Diba? Ako nga sa tatay ko, hindi siya bumunot, hindi ka pa nagkukumpara? Hindi daw, Hindi nga. Pero naiihina ako, Brad. kaya para paalis-alis ka. Dapat magdala ka dyan ng Ops, magkakawal ng bote. Arinola. Yan. Oo nga, dapat alam mo, dapat may ibahin na. Kasi lumang panahon ni Arinola, di ba? Feeling ko dapat binabago niyan sa modernong panahon. Dapat iba na yung design ng Arinola. Di ba wala pa nakakaisip niyan? Baguhin ang design ng Arinola or gumawa ng bagong design. Yung hugus toilet bowl din. Hindi naman kailangan. Parang weird na may bitbit. Hindi naman kailangan, di ba? Kahit pa-heart pa yan, hindi ko alam. Pero, di ba? Yung magiging madaling, gamitin siya. Kasi yung Arinolang alam natin, ang hirap pa. Sige nga, Kahit babae, lalaki, ang hirap gamitin pareho, Luluhod ka. So, pwede rin dadapa. Diba? Pwede naman dumapa. Ewan ko. Upo. Pero diba ang hirap So, dapat iba na. Sabi, Arinolang may wifi, hayop. Pwede. Bakit? Pwede yan, no? Arinolang may built-in na shaver. Wow! Diba pag upo mo, pak. Pag tayo mo, pak. Game. Ganyan na. Okay na. Mga ganyan. Bakit? Ay. Arinola may Christmas light, bakit hindi, no? Wow. Para madaling hanapin kasi diba nagkakahawalaan ng ganyan. Nasaan yung Arinola? Ay, nako. Saan magawa yung Arinola? Yung, alam mo yun, yung parang bakal na manipis na laging merong poknat, laging may bilog na, ano ba yun? Di ba puti yan, pero laging may spot? Ano ba yun? Hindi kalawang yun Ano yan? Di ba may baso pa nga niyan? Paint. Sartin ang tawag. Di ba may, Sartin ang tawag. kaya pag nakakita ko ng gano'n, parang ayokong inuman. kasi Sartin. parang Arinola. Malamig Pero sa anin. Maggagamit ka ng sartin kung ang pinagkukunan mo ng tubig ay banga. Banga, malamig yun, di ba? Malamig yung tubig sa banga.
Ayoko din kasi baka may halimaw. Di ba? Andaan mo. May CR ka na lang kasi. Di ba? Pag may banga, parang feeling ko pag bukas ko may undin, ganyan. Wow. Alam niyo may undin? Napaghahalataan. Paghahalataan, mga undin. Modern day tiyanak. Oo. Undin. Ano po sa mga mukhang undin? Ay. Yun lang. 7212429. 7212429. Do we play a song? Do we get another caller? I guess we play a song. We play a song. We play a song. Ah. We play a song like there's no tomorrow and, you know. Alright mga pangga, 7212429. 7212429. John Legend, hey Chico, Bridge Over Troubled Water. I will lay me down like a bridge over troubled water. Kailangan may paggagaling pa. 7212429, your number one. 6.7 Energy FM, Pangga. Huwag mo sabihin radyo, sabihin mo.